Ayun, so buong akala ko din talaga walang nakukulong sa utang. Pero guys, nangyari talaga siya sa akin. Hey guys, it's me again, Jerican. Welcome back sa YouTube channel. For today's video ay i-share ko sa inyo yung mga nangyari sa akin and experience ko sa pangungutang sa mga online lending app. Make sure na tapusin itong video na to kasi alam ko marami kayong mapupulot dito. And kung kayo ay nakakaranas ng pangaharas dahil sa mga utang niyo sa online lending app, ay siguradong makakarelate kayo dito sa nangyari sa akin. So ayun guys, a year ago ay nagkaroon ako ng isang utang sa isang ola lang. Pero umabot siya guys ng 6 na ola and umabot din siya sa 170k and total lahat ng utang ko. Kung gusto niyo malaman kung paano umabot sa ganun kalaking halaga and bakit umabot sa 6 na ola lahat ng mga pinagkautangan ko ay i-share ko sa inyo and sana may mapulot kayong aral dito. So ayun guys, before ako pumasok sa pangungutang ng mga ola ay wala talagang ideya kung ano ang mangyayari sa akin. Kung normal lang ba ito gaya ng mga nagpapautang na magkakilala natin. Pero ibang-iba pala talaga guys ang experience kapag ka sa mismong online ka nakapangutang. Wala akong ideya nung time na yon dahil siguro sa gipit din ako nung time na yon. If hindi kayo nagtatanong, ako po ay breadwinner sa family and may pinapaaral din akong kapatid. Lahat po sila sa akin guys na asa. So makaka-relate po yung mga breadwinner dito. And sa mga tao na kumakayod para sa pamilya nila. So yun guys, isang ola lang ang tinry ko. Tapos okay naman tong ola na to. Kasi hindi siya nangaharas when it comes sa due date ko. Okay, nangyari lang siya nung pangalawang beses na akong nag-fail. Hindi ko nabayaran agad yung utang ko sa due date ko. Tapos sunod-sunod na yun guys, dahil sa harassment din ng ola na to ay nag-attempt ako na mag-download ulit ng another loan app. Then sunod-sunod na po yun na nangyari na every time na dumarating yung due date ko ay nagda-download ulit ako ng panibagong loan app para matakpan ko or matapalan ko yung recent na utang ko or yung current na utang ko, which is ngayon ko lang na-realize na mas lalo pala yung nakakapagpabaon ng utang once na nagpapatong-patong na siya. So hindi talaga siya maganda yung tapal-tapal na to. So ayun, nung time na yon hindi agad umabot sa ganitong kalaking 170k yung utang ko. Umabot muna siya ng 15k. Kung bakit siya umabot ng ganun kalaki ay dahil din sa mga penalties and nagpatong-patong yung mga utang ko sa 6 na ola na to. So ipapakita ko po ngayon ito po yung mga loan app na ginamit ko and pinagkautangan ko. So ayun siya guys. Nung time na yon wala na talaga akong maisip na paraan, wala na akong mapagkunan na ipambabayad kasi baon na talaga guys. Then na-compute ko na po lahat in total, pati po yung mga penalties, as in lahat, pati yung patong, yung interest na din ay umabot talaga siya ng 170k. Sa isang araw ay hindi lang 2 or 3 tao or contact numbers ang tumatawag sa cellphone ko. As in, sobrang nakaka-depress nung time na yon. Tapos, umabot din sa time na ayoko nang lumabas ng bahay, ayoko nang kumain, wala nang ganang kumain. Imbis, kahit ang pagtulog guys, ay hindi na lang nakakatulog. Kasi sunod-sunod yung mga death rate na binapadala nila sa akin. Tapos, ang pinaka-worst pa nito guys is wala akong ideya na gagamitin nila yung workplace ko. Nalaman nila na sa government ako nagtatrabaho. Siguro dahil doon during my application is nilagay ko doon na I am currently working in the government. Siguro ginamit na lang yun pang backlash sa akin. So nung time na yon is ginamit nila yon na pananakot sa akin. Which is wala akong ideya na dapat pag nakaka-experience tayo ng mga pangharas or pananakot, dapat i-set aside natin yung takot. Kasi mayroon tayong rights na hindi tayo dapat matakot pagdating sa mga ganito. Pinadalhan nila ako ng mga messages na pupuntahan nila yung trabaho ko, ipapahiya nila ako. And guys, na-post po ako sa Facebook. Yes, meron pong isang page, meron pong isang account. I'm not sure kung Ola ito or agent na na-post po dun yung account ko. I mean yung identification ko. Tapos, pati po sa barangay ay nagpadala din sila ng mga messages. I don't know kung totoo yun. Pero sabi nila ay na-send na nila yun sa barangay captain namin. Kilala nila yung barangay captain. So, nung time na yun guys, I decided na
tumigil muna sa pag-work. So, nag-leave ako, siguro mga 1 week po akong hindi siguro nakapagtrabaho. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko nung mga panahon na yon. So, ayun guys, paano ko siya na-overcome itong nangyari sa akin? Dahil din siguro guys sa panonood ko ng mga video, tapos din sa aking mga research, nanood ako sa mga contents dito sa YouTube and sa TikTok. Lahat siguro ng mga information na kailangan ko malaman ay napunayon. Kumbaga parang unti-unti is na-overcome ako na dapat pag nandito ka na sa sitwasyon na to ay hindi ka dapat matakot. So yung ginawa ko na yun guys, yung 170k ko na utang sa Ola ay hindi ko pa po nababawasan as of now. Tapos wala akong ideya kung paano ko siya mababayaran. Last month lang ay naka-receive ako sa aking messenger. Even though guys ay naisipan ko na nung time na yun na i-lock profile na yung account ko sa Facebook kasi yun din yung nalaman ko dito sa YouTube sa panonood ng video na dapat daw i-lock yung profile mo para daw hindi na nila yun makita ng mga Ola o ng agent. So nag-message sa akin, 2 agent ata to. Ayan, nagbanta na naman sila. Ipapakita ko po sa inyo guys ang message nila. Ayan. So ayun, may pananakot sila sa messenger. Yung time na yon parang na-trigger na naman yung depression ko. Parang sabi ko, parang wala na akong takas sa mundong to. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, saan ba ako lulugar. So ayun. So tulong na din ng aking mga kaibigan sa mga kakilala ko guys, ay nag-reach out na din ako sa kanila. Kasi tinatawagan na po yung mga contact list ko, lalo na yung mga contact reference ko, nadadamay na po sila. So nahihiya na ako guys. So, nung time na yun, pinaalam ko na sa family ko and sa mga friends ko, sa mga kilala ko na ayun nga, may utang ako na 170 ka sa loan up. Tapos, hindi ko alam kung saan ako kukuha na yung pambabayad. So, dahil din siguro sa mga advices nila and nakatulong talaga sila sa akin guys, especially yung panonood ko and panonood ko dito sa mga video dito sa YouTube. Tapos guys, nag-file din ako ng complaint sa CIC and sa NBI na din ay naglakas loob talaga ako na magpasa sa kanila ng complaints and nag-send ako through online. Ayun guys, as of now is inuunti-unti ko na po yung mga utang ko sa kanila. Kahit hindi ko binabayaran ngayon guys yung mga interest. Kumbaga yung mismong amount na lang yung binabayaran ko as of today. Tapos as of today ay unti-unti na po akong nakaka-recover from depression dahil ang kwentong ito guys ay hindi talaga sa akin, okay? Share ko lang sa inyo dahil galing po ito sa isang viewer ko dito sa YouTube. O, ito po siya. I-flash ko po dito sa screen. Ayan. So, shoutout sa iyo. Alam kong nanonood ka sa video ito and alam kong nakatulong talaga yung mga advices ko sa iyo. And ayun lang, ang masasabi ko lahat sa mga nanonood ngayon and sa sitwasyon nyo ngayon, kung nabaon man kayo sa loan app or sa Ola, dito lang ang masasabi ko sa inyo, mag-focus na lang tayo sa mga bagay na makakontrol natin, okay? Huwag tayo mag-focus sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Yung mga pangaharas ng mga Ola, tapos yung pag-post, yung pananakot, yung mga pagmumura nila, hindi natin kontrolado yon, okay? Tanggapin na lang natin na everyday, possible tayo na makareceive po ng mga messages and mga threats sa kanila. Pero dapat put in our minds na din na parang inormalize na lang natin siya nowadays. Kasi yun po talaga yung way nila para ma-convince kayo na magbayad immediately. So, alam ko na everyday is may quota talaga sila na kailangan nila makabayad kasi doon talaga sila kumikita. So, ang maipapayo ko lang sa inyo guys ay alam kong hindi maiiwasan nyo na hindi matakot lalo sa mga baguhan dito sa Ola na to, sa Ola world. Okay? Hindi nyo maiiwasan hindi matakot, normal lang yan. Pero, paniwalaan din natin yung sarili natin na magkaya natin. Okay? Kagaya nangyari kay Sir, okay, sa kwento na to na share ko sa inyo. Alam kong everyday nakaka-recover na siya kasi nung time na yon bago siya mag-message sa akin, nung nag-message siya sa akin, ay everyday talaga siya nag-message, naghihingi ng update, naghihingi ng tulong. And pasensya na din kung hindi ko rin masagot ng ibang nag-message sa messenger ko. So ayun nga, ang sabi ko nga sa inyo, dapat dun kayo sa... Kasi natatakot din ako sa Facebook ngayon kasi ang daming mga manduloko, ang daming mga hacker, ang dami din ako nag-comment. Sa TikTok na lang siguro kayo sa akin mag-message kasi hindi lang naman ako ang sumasagot doon. So may team na din ay sumasagot na din sa mga inquiries nyo. So ayun, ang final words ko lang dito, once na nabaon kayo sa ganitong sitwasyon, ay
Ang una, pagka hindi nyo talaga kaya yung ganitong klaseng sitwasyon, ay mag-report talaga tayo. Kasi guys, as of today, unti-unti na pong nare-read off po yung mga illegal po na mga OLA. Okay? Kung nanonood kayo guys ng mga news sa TV or kahit sa online, ay unti-unti na po guys nawawala yung mga OLA kasi nire-read off na po sila. Okay? Pinipuntahan na po sila ng mga police NBI. Okay? So dapat huwag tayong matakot kasi kahit isang beses ka lang nag-report, pag naiipon kasi yan ay malaking tulong din yan. Na-actionan naman yan ng government slowly, hindi naman agad. At least may progress, di ba? So yun lang, shoutout sa iyo sir, sana po ay nakatulong talaga itong video na to and sa inyo guys. Sana ay nakarelate kayo sa kwento ni sir and sana huwag tayong mabuhay sa takot. Pero hindi ko talaga na-tolerate sa inyo po na magtumakas sa utang at magbayaran yung utang. Kagaya na nga ng sabi ko ay, ang pangungutang ay isang responsibilidad. Okay, ang pagbabayad ay pagpapakita yan ng pagiging responsabling tao. Pero hindi ko sinabi na kapag hindi ka nakabayad ay hindi ka na responsabling tao. Magkaiba po yung walang pangbayad sa hindi nagbabayad. Ayun, wala naman talaga nakakulong sa utang. Pero alam niyo na kung ano magiging epekto noon sa inyo once na hindi tayo nakakabayad ng utang. Okay. So yun lang guys, I hope na nakatulong tong video na to. God bless you all. Sana ay makalaya tayo sa ganung sitwasyon. See you on my next upload.